Hello everyone, this is Nielsen, a pre-service teacher from Cavite State University, and today papakita ko kung ano yung preparation ko for my final demonstration teaching. First, everything starts with plan. Lahat ng gagamitin kong materials ay plan ko na and na-draft ko na din para alam ko yung sukat and hindi na kasi yung materials na gagamitin ko. Needed for my instruction na i-draft lahat ng linako ng mga kailangan. Ayan, makikita nyo dito sa video na ina-assemble ko at sinusukatan yung box para ito yung magiging foundation para dun sa aking instructional or traditional materials na kung saan naisip ko is para siyang TV style. And nakikita nyo, since sobrang laki ng box, ang ginawa ko sa kanya ay hinati ko muna siya para dun sa desired na sukat na kailangan. I use balikbayan box kasi medyo matigas yung kanyang box and hindi agad siya masisira. Diyan, tinitipan ko siya at makikita nyo din dyan mamaya na nilagyan ko ng masking tape lahat para maging durable siya since sa January ko pa magagamit yung instructional materials na ito. Ngayon makikita nyo na nilalagyan ko na rin siya ng tape and later makikita nyo yung kanyang kabubuan. Yan yung nabuo ko sa box at binuksan ko na rin yung kanyang unahang parts. Ngayon, ang ginagawa ko naman ay para dun sa magiging slides niya kasi magkakaroon yung box ng sliders na kung saan dun lalabas yung mga ilalagay kong mga less. And then, yan, nakikita nyo na kung saan gumagamit ako ng styrofoam para siya yung maging pataba doon sa loob ng aking slider. Since limited lang yung aking materials, pinagkasya ko na lamang yung styrofoam para pumasya. Ayan, nabuo na rin yung sliders. At nilagay ko na rin siya doon sa loob ng box. Na kung saan, yan yung mga hihilahin ko kapag magpe-present na ako ng examples ng mga lessons. Ayan na yung kabuuan ng box ng aking. Nilagyan ko na rin siya ng stick na kung saan dyan kasi magiging rolling siya kung saan mapapalabas dyan yung mga iba pang lesson. Ngayon, makikita nyo naman na piniprint ko na isa-isa and ginawa ko siyang bilang isang tart papel kung saan para mas okay siya at malaking tingnan yung aking instructional materials. And then, ayan, makikita nyo na binubuo ko na isa-isa yung tart papel since aminado akong hindi gaano kaganda yung aking handwriting kaya tayo ay kakapit sa printed materials. And then, ayan, fast forward na siya. At makikita nyo upang maging maayos din yung aking materials ay nilagyan ko din siya ng tape para hindi agad siya mabasa or malukot. Para na din siya maging durable. Ayan, makikita nyo na din na naidikit ko na siya dun sa slider. Yan yung mga example nung mga lesson ko. And then yan, makikita nyo na ikinakabit ko na yung parang paiikutin ko. At nandiyan yung mga example na questions and then yung nasa sliders yung meaning ng mga example na iyon. And then ngayon, ipiprint ko naman para sa aking motivation at activity yung mga cards na kung saan kung ma-print ay akin na siyang ginupit at later ay ilalagay ko na siya sa laminating film at siya ay ating ilalaminate para maging maayos and presentable yung aking materials. Itong mga cards na ginagawa ko, siya ay magiging part ng aking motivational activity na kung saan yan yung ilalagay nila sa bucket chart.
And then, after ko magawa yung mga cards, ay inumpisahan ko na yung paggagawa ng pocket chart na kung saan yan yung ididikit ko sa isang sliders. Ayan, as you can see there, na ilagay ko na yung mga letters. Pero hindi pa siya naka-arrange. Kumbaga, nandiyan pa lang yung para matansya ko kung gaano siya kalaki. And then, para maging maayos, ay tinahi ko yan isa-isa. Kasi kung lalagyan ko yan ng tape, medyo malaki yung kain ng tape sa space. Kaya, ayan, tinahi ko siya mano-mano. Since marami pa namang akong time, pero masakit talaga yan sa kamay. And then, ayan, inisa-isa ko na yung tamang alphabet na nakaayos na siya. Ito na yung kabuuan ng aking motivational activity na ilagay ko na rin yung mga equations and nakatago yung pocket chart ng mga letters. Now, as you can see there, ayan na yung parang TV na kung saan iniikot-ikot ko siya. And hinihila ko yung mga sliders na kung saan doon nakatapat yung name. At kapag pinaikot yung box, ayan, doon naman niya. And then, ito inumpisahan ko ng i-print yung magiging part ng hat. Na kung saan itong mga hat na ito, dito sila ma-assign as group. And then, dyan ko din itatago yung mga equations na kung saan kung kanino matapat yung may equation na hat, sila yung may chance na magsagot dun sa aking motivational activity. And then makikita nyo dyan sa tabi na ako'y nagpatulong na sa aking kapatid dahil hindi ko na kaya. Kailangan ko na ng manpower. And then ayan, isa-isa ko ini-stapler, ina-assemble yung mga hat. Now, ngayon ay gagawa naman ako ng pen slip na kung saan ito yung ibibigay ko sa mga kids or sa aking mga learners as my appreciation para sa kanilang pag-participate sa aking final demonstration teaching. Ayan, actually, December 31 talaga yan. Naghihintay ng countdown ay gumagawa ng instructional materials. Yan yung pen slip and then yung markers na aking ipamimigay. Siyempre, hindi mawawala yung ating giveaway para sa ating mga learners. Ayan. Meron ako dyan juice. And ayan, makikita nyo na nagre-repack ako nung ipamimigay ko mga biscuits sa mga learners ko para hindi sila magutom. Kasi medyo matagal paghihintay namin sa oras ng final demonstration teaching ng bawat isa. That's why nag-prepare ako ng some snacks for them. So, natapos na yung mga traditional materials. Ngayon ay inuumpisahan ko naman yung pag-e-edit ng aking PowerPoint presentation na from Canva. Then, dinownload ko siya as PPTX para magamit ko siya sa MS Word. Na kung saan, ayan, inaayos ko yung mga sounds para medyo interactive yung aking PPT. Ito na yung pinakahihintay na performance ng final demonstration Check your teaching. surroundings and align your chairs at properly. and dyan ay pinapaayos ko sila. Okay, your answer has corresponding letters. And as you add the letters, Ito na nagamit yung it's here. first Once you piece get ng box answer na kung here, saan you need to put PPT ko at your na-explain card ko sa mga here bata kung in ano our yung pocket gagawin. chart, alongside with the equation. Now, Ito na yung part ng discussion na kung saan hinihila ko na yung sliders na nakapresent din yung kanilang mga example questions and meaning. And finally, ayan na yung mga pictures ng mga students ko after ng aking final demonstration teaching. To God be the glory dahil natapos on time and maayos naman yung aking final demonstration.